Malakas ang tunog ng makina sa loob ng ER. Para bang bawat beep ay countdown na papunta sa isang bagay na hindi kayang banggitin ni Mai. Nakapayukong nakaupo siya sa malamig na upuan, yakap-yakap ang bag niyang parang iyon na lang ang natitirang lakas niya sa mundo. Family ng patient na si Manghai, seryosong tawag ng doktor kaya napapitlag ang dalaga. Ako po. Mahina pero pilit niyang sagot. Tinanggal ng doktor ang mask, halatang pagod pero sinusubukan maging mahinahon. Critical po ang tatay mo. May pagdurugo sa utak. Kailangan maoperahan ka agad. Medyo malaki po ang halaga. Nasa 200,000. Parang biglang nagblanko ang isip ni Mai. 200,000. 200,000. Parang bato iyong bumagsak sa dibdib niya. Hindi niya marinig ang ibang sinasabi ng doktor. Tumango lang siya ng tumango kahit hindi naman niya naiintindihan ang lahat. Pagkaalis ng doktor, dun palang bumigay ang tuhod niya at napaupo siya sa sahig. 200,000. Paano ko mababayaran yon? Wala silang ari-arian. Wala silang ipon. Ang maliit nilang tindahan sarado na simula nang maospital ang lola niya. Puro utang, puro bayarin. Tumunog ang cellphone niya. Message ng landlady nila, "May delay ka na naman. Paalala lang ha." Sunod na message, "Si Luan naghahanap sa'yo. Yung inutang ng tatay mo di mo pa nababayaran." Napakagat si Mai sa labi niya. Biglang lumamig ang likod niya. Si Luan. Ang tao na ayaw niyang makita. Hindi siya sumagot pero sunod-sunod ang notifications hanggang sa asan ka pupuntahan kita. Hindi pa niya napipindot ang reply nang may sunod pang message, "Nasa malapit ako." Baba ka sa likod na gate ng ospital. Hindi kita tatagalan. Parang hinihigpitan ang dibdib ni Mai habang binabasa iyon. Gusto niyang magtago. Gusto niyang mag-offline. Pero pag nakita niyang nakahiga ang kanyang tatay, walang malay nakikipaghabulan sa oras, napaluha siya. Sige, para kay Papa. Mabagal ang lakad niya papunta sa likod ng ospital. Kumakabog ang dibdib niya. Mabilis. Mas mabilis pa sa lakad niya. Nandoon nga ang motor ni Luan. Nakangiting parang may masamang binabalak. "Uy Mai, nakita ko na naman yung itsura mo. Tara kain tayo. Kailangan nating mag-usap. Ayoko pong lumayo. Gusto ko lang po, dito na lang." Huminga ng malalim si Luan. Kung gusto mong mabuhay ang tatay mo, sumakay ka. At wala nang nagawa ang dalaga. Tahimik ang biyahe. Pagdating nila sa isang building na may ilaw na puro pula at asul, na laman ni Mai na hindi pala sila kakain. Sa isang private room ng bar sila dinala. Pag-upo pa lang nila, ngumiti si Luan. Malawak. Nakakatakot. "Narinig ko critical daw si tatay mo. Kawawa naman. Pero alam mo, may paraan para mabilis kang magkaroon ng malaking pera." Nilingon siya ni Mai kinakabahan. "Anong paraan po?" Kinuha ni Luan ang isang baso, pinaglalaroan ito bago nagsalita. "Isang gabi lang, Mai. Isang gabi. May kakilala ako. Big time. May hilig sa mga kagaya mo. Malinis, bago, makinis." Napasinghap si Mai sa narinig. Hindi ko kaya yan." "Mai," tumawa si Luan. "Hindi ka na pwede magpabebe. Baka gusto mong pauwiin ng ospital ang tatay mo nang wala pang operasyon. Nanlamig ang buong sistema niya. Isang gabi lang. Pero ang kapalit, nanlumo ang dalaga. Hindi ko alam." Hinablot ni Luan ang cellphone niya, tiningnan sandali. "Kailangan mo ng pera. Kailangan mo iligtas tatay mo at ito ang pinakamadaling paraan." Kahit gusto niyang tumakbo, hindi niya kaya. Napapikit siya, nanginginig ang kamay. "Sige, pag-isipan mo hanggang bukas ng gabi. Pero Mai, sana piliin mo yung tama." At nang gabing umuwi siya sa ospital, durog na durog ang puso niya. Niyakap niya ang kamay ng tatay niya.
Kung gagawin ko to, mapapatawad niyo ba ako? Pero walang sagot ang tatay niya. Tanging tunog ng makina ang sumagot sa kanya. At alam ni Mai wala na siyang ibang pagpipilian. Kinabukasan, eksaktong 8:00 huminto ang isang itim na sasakyan sa harap ng ospital. Hindi na kinailangan ni Mai ng message. Alam niyang para sa kanya iyon. May tanong ng driver. Tumango lang siya at tahimik na sumakay. Hindi niya na alam kung ilang minuto silang bumiyahe. Ang alam lang niya, palakas ng palakas ang kaba niya. Pagdating nila sa isang malaking building na parang hotel ng mga mayayaman, bumaba ang driver at ginabayan siya papasok. Pagpasok nila, sumalubong ang isang babaeng nakaitim. Sobrang ganda, sobrang tapang ng dating. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ikaw si Mai, halika. Aayusin ka muna. Dinala siya sa isang kwarto na puro salamin at ilaw. Binigyan siya ng manipis na damit, mas manipis pa sa kumot na ginagamit niya sa bahay. Suotin mo ito, maligo ka rin, bilisan mo. Nanginginig si Mai habang hinuhubad ang gamit niya. Parang bawat piraso ng damit ay may kasamang piraso ng dignidad niya. Paglabas niya naka-gown na halos kita ang halos buong katawan niya at pati sarili niyang refleksyon, parang hindi niya nakilala. Pumasok ang babae, tiningnan siya, tumango. Sige, pwede na yan. Sumunod ka. Habang naglalakad sila sa hallway, pakiramdam ni Mai ay para siyang ipinapasa mula isang kamay papunta sa ibang kamay. Wala siyang boses, wala siyang karapatan. Pagtapat nila sa isang malaking pinto, huminto ang babae. Nasa loob na siya. Mabait. Kapag marunong kang makisama, kapag hindi, ikaw na ang bahala. At bigla siyang iniwan mag-isa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Isang lalaking nakatalikod ang bumungad sa kanya. Nakaupo ito sa sofa, hawak ang baso ng mamahaling alak. Malinis ang hiwa ng buhok, nakabukas ang 2 butones ng polo at mukhang mas bata kaysa sa inakala niya. Lapit. Isang salita lang pero tumago sa buong katawan ni Mai. Nilapitan niya ang lalaki. Hindi niya maigalaw ang kamay niya. Hindi makapagsalita. Hindi makatingin. Pagharap ng lalaki, nanlaki ang mata niya. Sobrang gwapo. Sobrang nakakatakot. Sobrang hindi niya inaasahan. Hindi mukhang sugar daddy. Hindi mukhang manyak. Mas mukhang CEO na may sariling imperyo. Nakatingin lang ito sa mukha niya, tahimik, parang binabasa lahat ng iniisip niya. Tanong nito, mababa ang boses. Ako po si Mai. Ngumiti ang lalaki. Malamig pero nakakahilo. Alam ko, lumapit ito. Masyado. Napatras si Mai pero hinawakan nito ang baba niya. Huwag ka matakot. Pero lalo siyang natakot. Alam mo ba bakit ka nandito, tanong nito. Napakagat siya sa labi. Para po sa tatay ko. Huminga ng malalim ang lalaki, parang naiinis pero naaliw din. Mai, hindi kita binili para makita kang umiiyak. Napatingin siya dito, naguluhan. Lumapit pa ito, halos dumampi ang labi sa tainga niya. Gusto kitang makita kung hanggang saan ang kaya mo. Pinakawalan nito ang baba niya. Tumayo siya roon nanginginig. Ang akala niya ang delikado ay yung katawan niya. Pero naramdaman niya, mas delikado pala ang taong ito. Mas mapanganib. Mas mahirap takasan. At iyon pa lang ang simula. Hindi alam ni Mai kung ilang minuto siyang nakatayo roon habang nakatitig lang sa kanya si Kai. Parang bawat segundo ay hinihila siya palalim sa isang bagay na hindi niya alam kung delikado ba o mas delikado pa. Hindi makarehistro sa utak niya kung bakit hindi siya makaalis o makapagsabi ng kahit ano. Umupo ka. Malumanay pero hindi pwedeng suwayin ang tono ni Kai. Tahimik siyang napaupo sa gilid ng malambot na sofa. Pagkatapos ay narinig niya ang marahang paglakad ng lalaki papalapit. Bawat hakbang nito ay parang humihigpit ang dibdib niya. Umupo si Kai sa tabi niya.
Hindi man sanib ang kanilang balat, pero ramdam niya ang init ng katawan nito na parang nanunuot hanggang buto niya. Kumain ka ba, Maikli? Pero mababa ang tanong nito. Umiling siya. Hindi po ako nagugutom. Hindi kita tinatanong kung gutom ka. Tumingin ito diretso sa kanya, hindi kumukurap. Tinanong kita kung kumain ka. Napayuko si Mai, halos wala ng boses. Hindi pa po. Tahimik na tumayo si Kai, kinuha ang tray sa mesang malapit sa kanila at marahan itong inilapag sa harap niya. Kumain ka. Hindi galit. Hindi rin pilit. Pero sapat na para hindi makatanggi si Mai. Dahan-dahan siyang kumuha ng tinapay pero nanginginig ang kamay niya kaya muntik pa itong malaglag. Agad na hinawakan ni Kai ang kamay niyang nanginginig. Huwag kang kabahan. Mainit ang palad niya. Matatag, nakakakuryente. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Tanging marahan na paghinga lang nilang dalawa ang naririnig ni Mai. Hindi po ako sanay sa ganito. Ramdam niyang nag-iinit ang pisngi niya. So, akala mo ba sanay ako? Bahagyang tumawa si Kai pero malumanay, parang tinatanggal ang tensyon. Nagulat si Mai. Hindi po ba? Marami na kayong… Hindi niya natapos ang tanong dahil kinain ng hiya ang dulo ng salita. Marami ng babae tinapos ni Kai para sa kanya. Gumuhit ang ngiti sa labi nito, hindi bastos, hindi mayabang, kundi parang may tinatago. Hindi lahat ng babae ay gusto kong bayaran, Mai. Nanlaki ang mata ng dalaga. Bakit ako po… Biglang naging seryoso ang mukha ni Kai. Lumapit ito, umupo sa harap niya, tinitigan siya na para bang siya na lang ang tao sa buong mundo. Dahil hindi lahat ng babae ay kagaya mo. Hindi alam ni Mai kung bakit parang mas malakas ang tibok ng puso niya kaysa sa buong sound system ng bar. Hindi rin niya alam kung bakit parang unti-unting napapalitan ng init ang takot sa dibdib niya. Humawak si Kai sa baba niya, marahang iniangat ang mukha niya. Sabi ko sa'yo, huwag kang yumuko kay kahit sino. Kahit sa'kin. Hindi ako tumatakbo. Bulong ni Mai. Pero natatakot ka. Nagtagpo ang mga mata nila. Umiling si Mai kahit ramdam niya ang kabog ng dibdib niya. Hindi po ako natatakot sa inyo. Saglit na tumahimik si Kai. At sa unang pagkakataon simula nang dumating siya, nakita niya ang maliit na pagngiti sa mata nito, hindi ngiti ng lalaki na nagbabayad, kundi ng lalaking may interes. Totoo, malalim. Good bulong nito, halos dumampi ang labi sa tainga niya. Dahil ayokong katakutan mo ako. At bago pa siya makapag-react, bumaba ang kamay ni Kai at marahan nitong hinawakan ang kamay niya. May malambot ang tono. Hindi na malamig. Hindi na tila estranghero, may halong pag-aalaga. Hindi kita hahawakan ng hindi ka handa. Namula si Mai nang wala sa lugar. Parang may kung anong tumama sa dibdib niya, hindi sakit. Pero hindi rin komportable. Isang kilig na hindi dapat niya maramdaman. Bakit po? Tanong niya halos pabulong. Kasi hindi kita binili. Tumingin si Kai diretso sa puso niya. Ikaw ang pinili ko. Nagkatinginan silang dalawa. Walang salita. Walang galaw. Tanging ingay ng kanilang paghinga na unti-unting sabay. Pero bago pa muling magsalita si Kai, biglang may kumatok mula sa labas ng pinto. Mabilis itong tumayo, nagbago ang ekspresyon mula sa malambot patungo sa malamig at seryoso. Sir, dumating na po yung mga tao galing kay Boston, sabi ng lalaki sa labas. Tumalim kaagad ang tingin ni Kai. Anong ginagawa nila dito? Akala ko sa linggo pa ang meeting. Nag-iba po ang schedule, sir. Urgent daw. Tumikim si Kai, binalingan si Mai na parang ayaw na niyang iwan pero kailangan. May dito ka lang. Don't open the door. Whatever happens. Hindi makasagot si Mai. Nakatitig lang siya sa lalaki habang papalapit ito sa kanya para ayusin ang strap ng gown niya. Tumingin ito sa mata niya, malapit, sobrang lapit.
may babalikan pa ako. At saka siya nito marahang tinapik sa pisngi bago tuluyang lumabas ng pinto na iwan si Mai na parang hindi makahinga. Pagkasara ng pinto napahawak siya sa dibdib niya. Anong nangyayari sa akin? Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na takot ang nararamdaman niya kay Kai. Mas delikado pa. Mas mahirap pigilan. At hindi niya alam kung paano tatakas mula dito. Hindi na alam ni Mai kung ilang minuto siyang mag-isa sa loob ng kwarto. Tahimik. Sobrang tahimik. Para bang kahit huminga siya may kasamang kaba na baka may biglang pumasok, baka may masamang mangyari, baka... Hindi na bumalik si Kai. Kanina lang parang may kung anong init na unti-unting tumutubo sa dibdib niya habang kaharap siya ng lalaki pero ngayon, puro lamig ang bumabalot sa buong katawan niya. Lamig ng takot. Lamig ng duda. Naririnig niya ang malabong boses sa labas, mga lalaking nag-uusap, tila galit mabibigat ang yabag. Hindi niya naiintindihan ang mga salita pero alam niyang hindi iyon normal. Hindi iyon simpleng meeting, hanggang sa may malakas na tunog ng nabanggang gamit. Napaatras si Mai, napakapit sa gilid ng mesa. Lord, ano to? Biglang bumukas ang pinto. Ng konti isang bitak lang sapat para makita niya ang gilid ng hallway. At mula roon may malakas na sigaw Kai. Huwag ka nang magpanggap na hindi mo alam ang utang mo kay Boston na nigas ang buong katawan ni Mai. Utang Boston, paano sinusunod ang tunog ng nabasag na bote? May sumigaw. May umungol na parang tinamaan. Hindi niya dapat tingnan. Pero kusa siyang lumapit sa bitak ng pinto nanginginig. At doon niya nakita si Kai. Nakatayo pero halatang nagpupuyos ang dugo sa muka. May dugo sa sulok ng labi niya pero hindi siya umaatras. Kahit apat ang kaharap niyang lalaki. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo, malamig na sabi ni Kai, pero iba ang nanunuot sa tono. Galit. Pigil na galit. At sakit. Huwag mo kaming bulahin, sabi ng lalaking pinakamalaki. Alam naming tinago mo ang babae. Saan mo tinago siya ang kapalit? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mai. Babae siya, papalit saan? Nanlaki ang mata niya habang pinipilit unawain ang narinig. Wala kayong pakialam sa kanya, matigas na sagot ni Kai. Pero sa ilalim ng boses nito, may kung anong punit parang desperadong pagtatanggol. Tatangangin mo pa kami. At biglang sinuntok si Kai sa sikmura. Napayuko ito pero hindi bumagsak. Hinawakan niya ang tiyan niya marahan, pero matalim ang tingin niya. Touch me one more time, bulong niya mababa, halos nakakatakot. I swear, hindi na kayo makakalabas. Diyos ko! Bulong ni Mai, hawak ang dibdib niya. Nakatayo si Kai pero alam niyang nasasaktan ito. At sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang napatingin sa direksyong naroon ang pinto ng kwarto ni Mai. Diyan, nandyan ba siya? Parang biglang natuyo ang dugo sa katawan ni Mai. Wag dito. Wag dito. Please. Mabilis na sinubukang harangan ni Kai ang tingin ng lalaki. Huwag kayong titingin dyan. So tama nga kami, sabi ng isa. Naglakad papalapit sa pinto, papunta sa kanya. Pakiramdam ni Mai, mawawalan siya ng ulirat. Tumakbo siya paatras, hinawakan ang doorknob na parang iyon na lang ang buhay niya. Pero bago pa man makalapit ang lalaki, biglang hinatak ni Kai ang braso nito at pinagbagsak sa mesa. Tumunog ang matigas na kalabog, kasunod ang iyak ng basag na salamin. Nagkagulo ang lahat. Walang lalapit sa kanya, sigaw ni Kai, boses niyang puno ng poot. Napaatras ang iba, pero hindi sila umatras ng tuluyan. Nagbunot ng kutsilyo ang isa. Naghanda ang isa pang lalaki para umatake. At sa gitna ng tensyon, biglang tumingin si Kai sa direksyon ng kwarto ni Mai. Tumama ang mata nila kahit saglit lang. Maibulong niya, hindi naririnig ng iba, pero ramdam niya. Tumakbo ka.
at doon na puno ng luha ang mata ni Mai. Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko siya pwedeng, pero sa labas papalapit ang mga tao. Paputok ang mga salita. Paputol ang mga hiyawan. Delikado. Nanginginig ang mga kamay niya pero mabilis niyang sinara ang pinto, nilock ito, tumakbo papunta sa bintana. Binuksan niya ito at sumalubong ang malamig na hangin ng gabi. Mataas. Sobrang taas. Pero may fire escape sa gilid. Maibilis. Bulong niya sa sarili. Narinig niya ang malakas na hampas sa pinto. Sinusubukan itong sapakin mula sa labas. "Ma'am, lumabas ka dyan. Hindi ka namin sasaktan kung susunod ka." Napahawak si Mai sa bibig niya, pinipigilang humikbi. Hindi. Isa pang malakas na kalabog. Nanginginig ang buong frame ng pinto. Wala na siyang oras. Hawak ang manipis na gown, lumusot siya sa bintana, nanginginig habang nangingibabaw ang hangin sa balikat niya. Hawak ang bakal na hagdanan, dahan-dahang bumaba. Halos madulas dahil sa pawis sa kamay niya. Pagdating niya sa gitna ng hagdang bakal, narinig niya ang pinto sa itaas bumigay. Nabasag. Hanapin niyo siya bilis at doon siya tuluyang napaiyak habang bumababa ng mabilis, halos madapa sa kaba. Kay, anong gagawin ko? Nanginginig niyang bulong. Nang makarating siya sa ground floor, dali-dali siyang tumakbo sa gilid ng gusali, walang direksyon, walang plano, basta makalayo lang. Pero bago pa man siya makabalik sa kalsada, may humarang sa harap niya. Isang lalaki, hindi kakampi, hindi kilala, at sa likod niya may 3 pang paparating. Napapaligiran na siya. "Miss, dito ka lang. Hindi ka namin sasaktan. Sumama ka na." Umiling si Mai, umaatras hanggang sa maramdaman niyang may pader sa likod niya. Hinaplos niya ang dibdib niya, takot na takot. "Wag, please." Ngunit bigla siyang hinawakan ng isa sa braso. Mahigpit. Masakit. "Sumama ka na, B. Bitawan mo ako, Aray." Habang pilit siyang hinihila, may biglang rumagasa ng boses mula sa likod ng mga lalaki. "Touch her again. And you die." Tumigil ang lahat. Parang huminto ang hangin. Si Kai, duguan, hingal, pero nakatayo. Matalim ang tingin. Parang hayop na handang manggamatay para sa kanya. At sa sandaling iyon, na-realize ni Mai, hindi na ito simpleng drama. Hindi na ito simpleng utang. Hindi na ito simpleng gabi. Ito na ang punto kung saan pareho na silang hindi makakabalik sa dati. Parang huminto ang oras nang lumabas si Kai mula sa dilim. Basag ang labi niya, may dugo sa gilid ng noo at ang damit niyang puti ay may bahid na pula. Pero kahit ganon, hindi nabawasan ang tapang sa mga mata niya. "Let her go," utos ni Kai, mababa pero matalim. Hindi kaagad gumalaw ang lalaki na nakahawak kay Mai. Kita niya ang pinaghalong galit at takot sa mukha nito. Tumingin ito sa 2 kasama niya na halatang nag-aalangan. "Sir, may utos kami. Hindi ko kailangan marinig ang utos ng boss mo." Dahan-dahang lumapit si Kai, hindi alintana ang sugat o pagod. "Hindi niyo alam kung sino ang kaaway niyo." Lalong humigpit ang hawak ng lalaki sa braso ni Mai. Napasigaw siya sa sakit. "Aray, please." At doon biglang sumiklab ang galit sa mukha ni Kai. Isang mabilis na hakbang, isang malakas na suntok, at tumilapon ang lalaki sa gilid ng pader. "Emma," itakbo sigaw ni Kai, pero hindi gumalaw si Mai. Hindi niya kayang iwan, hindi niya kayang tumakbo. Habang nakikita ang mga lalaking papalapit kay Kai, may hawak na pamalo, may kutsilyo, may galit sa mata. Kai, nabiyak ang boses niya. "Mai, please." Pakiusap iyon, hindi utos, at iyon ang halos sumira sa lakas niya, pero huli na. 3 lalaki ang sabay-sabay na umatake. Tumama sa balikat ni Kai ang isang palo at napaurong siya, pero hindi bumagsak.
Isa pang suntok, isang sikad, isang hampas, at sa bawat tama parang may sumasaksak sa dibdib ni Mai. "Stop it! Tama na, please!" Sigaw niya pero walang nakikinig. Hanggang sa bigla niyang narinig ang malakas na tunog ng sasakyan. May mga ilaw, may mga lalaking nakaitim na mabilis na bumaba. "Sir Kai, dito po kami security." Mga tao niya. Mabilis silang sumugod, hinila palayo ang mga tauhan ni Boss Tan. Sinapol ang mga ito, tinapon sa lupa. Nagsigawan ang lahat, pero sa gitna ng gulo, iisang tao lang ang nakikita ni Mai. Si Kai. Dahan-dahan itong napaupo sa lupa, hawak ang tagiliran niya. Huminga ito ng malalim parang sumusuko, pero hindi. Kahit durog ang katawan niya, nakatingin pa rin siya kay Mai. Seryoso, tahimik, buong-buo. Para bang siya pa ang nag-aalala. Dali-daling lumapit si Mai, lumuhod sa harap niya. "Kai, Diyos ko, bakit mo ito ginawa?" Hinawakan ng lalaki ang pisngi niya, marahang pinunasan gamit ang durog niyang hinlalaki ang luha sa mata niya. "Hindi kita hahayaan. Nakunin nila." Dumugo ang sulok ng labi niya pag nagsalita siya pero hindi niya inalintana. "Hindi habang nabubuhay pa ako." "Pero bakit? Bakit ganon? Hindi mo ako kilala. Hindi naman dapat ikaw ang sumasalo ng lahat." Umiling si Kai malalim, parang tinatapos ang lahat ng argumento sa isang iglap. Mula sa araw na nakita kita, alam kong hindi na kita pwedeng pabayaan." Naluha si Mai ng mas malakas. "Hindi ko to in-expect. Hindi ko alam paano mangyayari lahat ng to." Hinawakan ni Kai ang kamay niya, mas hinigpitan pa. "Minsan, hindi mo pipiliin kung sino ang papasok sa buhay mo. Bigla na lang silang darating. Bigla na lang magbabago ang lahat." Nanginginig si Mai, pero hindi dahil sa takot, dahil sa daming emosyon na sabay-sabay pumupunit sa puso niya. "Kai, natatakot ako." I know, bulong niya, nakatingin sa kanya na parang tanging siya lang ang mundo. "Natatakot ka." Huminga siya ng malalim, pilit tumayo gamit ang natitirang lakas. "Pero hindi ka nag-iisa, Mai." At hinila niya siya papunta sa dibdib niya. Yakap. Mainit. Ligtas. Sa unang beses mula nang pumasok siya sa madilim na mundong, nakahinga siya. Hindi dahil ligtas na siya, kundi dahil may taong nanindigan para sa kanya. May taong hindi siya tinrato bilang utang o bilang presyo. Kung hindi pag-ibig ang unti-unting gumigising sa dibdib niya, hindi niya alam kung ano pa. Pero bago pa man niya masabi ang kahit ano, lumapit ang isa sa mga tao ni Kai. "Sir, kailangan na po nating umalis. Pupunta na naman dito ang mga tao ni Tan." Tumango si Kai, pero ang tingin niya ay nasa mukha pa rin ni Mai. "Mai, sasama ka sa akin." Walang sandaling pag-isip. Tumango si Mai, luhaan pero matatag. Yes. At sa sandaling iyon, alam niyang wala nang balik. Hindi na siya ang Mai na takot, desperado, walang laban. Hindi na siya yung Mai na pumasok dito para iligtas lang ang tatay niya. Siya na ang Mai na pumili at pinili rin. Habang sumasakay sila sa kotse, naramdaman niya ang kamay ni Kai na marahang humawak sa kamay niya. Hindi malikot, hindi pilit, basta nandoon lang, steady, warm, real. At sa gitna ng dilim ng syudad, habang umaandar ang sasakyan palayo sa gulo, marahang bumulong si Kai sa tainga niya. "This time, hindi na kita iiwanan." Napapikit si Mai. Hindi niya alam kung anong darating bukas. Hindi niya alam kung gaano kadelikado pa ang mundong ito. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. At kung saan man patungo ang buhay nila pagkatapos nito, handa na siyang sabayan ang lalaking pilit na iniligtas ang puso niya kahit hindi niya alam na kailangan pala niya iyon.